Hi guys! Welcome and welcome back to our channel. Amor here and I am from the Philippines and my partner is from Puerto Rico and we are the Philippine Ricans. So for today's video guys, marami naman akong natanggap na mga questions sa aking TikTok account asking me, sis, paano ba malaman na yung kausap ko o yung chatmate ko na AFAM is scammer? Paano ba malaman sis? Sa mga hindi nakakaalam guys, matagal ako sa dating site, dating app world. So, marami akong nakausap na mga foreigners at marami akong na-experience habang nasa searching ako ng dating site. So, paano nga ba malaman na ang isang foreigner na kausap mo ay isang scammer? I will give you 4 signs on how to know na ang isang AFAM na ka-chat mo ay scammer. So, listen to this girls. Okay, girls, listen. Before I proceed, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, like, and share. So sign number 1, masyadong gwapo yung kanilang profile picture. Too good to be true. Akala mo mga artista, mga model, so yan ang una nilang ginagawa kasi they know that girls are looking for a gwapo. Diba? Girls, aminin na natin yan. We are attractive to physical look. So, ang hanap talaga natin ay gwapo. Yun yung una nating na-appreciate sa mga men. Sign number 2, guys, is chat lang ang kanilang way of communication. Kadalasan, guys, sila yung unang nagme-message sa inyo sa mga dating app or dating site and sobrang haba ng kanilang mga messages. And also, sila yung kadalasan din na ang kanilang introduction sa self nila is yung achievements nila sa buhay at meron na rin silang endearment na kumbaga tinatawag ka na nilang honey, love, sweet, baby, yung mga ganyan. Yung tipong isang araw mo pa lang silang nakakausap, wala pang isang linggo, ganun na agad yung mga atake nila. Dahil yung way of communication lang nila guys is chat, ang lagi lang ginagawa is nagsisend sila ng mga pictures nila. Yung mga pictures na nasa labas sila, kumakain, nasa car, yung mga, alam mo yung tipong yung masyadong perfect, yung mga model talaga ang datingan. Kapag nag-start na kayong mag-usap niyan outside the dating site, let's say WhatsApp, at i-try nyo na kausapin sila, mag-initiate kayo ng video call. Syempre tayo girls, gusto natin na makilala natin yung kausap natin. So, mag-a-ask tayo na, pwede ba video call? Gusto ko lang makita yung face ng kausap ko. Hindi nila sinasagot ang call mo. Alam nyo kung bakit? Dahil mabubuking sila na yung mga profile picture pala na ginamit nila is different sa reality. Kasi hindi mo na talaga madadaya ang video call. Pag once na mag-video call kasi isang tao, kung ano yung itsura ng kausap mo, yun na talaga yan. So, ayaw nilang makipag-video call sa'yo and they will make excuses kaya hindi available dahil nga mabubuking mo sila at dahil scammer sila. So, sign number 3 is, eto na, magpapadala daw sila ng gift sa'yo. Marami akong na-experience dyan mga sis. Ayan, magpapadala daw ng regalo. Kesyo ganito, mga luxury bags, gadgets, and this and that, jewelries, kadalasan, yan yung mga pang-front nila. So, ito na, ikaw naman na excited, sige, bigay ka ng information mo, yung address mo. And after that, magugulat ka na lang kasi yung AFAM na kausap mo, kuno, is magchat-chat yan sa'yo na nag-email sa akin, si customs or immigration, ino-hold nila yung package ko sa'yo, yung gift ko sa'yo kasi nga may kailangan bayaran or mas malaki yung amount or kung ano ba yung items na pinadala niya or nilagyan ba ng pera. So, mag-i-info yan sa'yo si AFAM na ganon. So, ikaw naman, kasi nga excited ka dun sa mga gifts, ganito ganyan, napakamahal, napakaganda, branded. So, mag-a-ask yan sila sa iyo na ikaw ang magbabayad ng tax. So, that's a big sign mga sis na scammer po yung kausap nyo. Siyempre, kung ikaw, pinadalhan ka ng something from someone na nakilala mo, tapos may babayaran ka pala, nakakaduda na po yan. Ang dapat niyan, ikaw as the receiver, wala kang babayaran dapat kahit piso kasi sagot na yan nung nagpapadala sa'yo. So, that's a very, very important
sign talaga mga sis na scammer yan when it comes na may involved na pera. So marami pa silang mga ways kung paano nila scamin yung isang girls. I'm not saying na Filipina lang, so marami. Ang scammer walang pinipili. Walang pinipili silang mga girls, mapabata man yan o matanda. Kapag gusto nilang mang-scam yan sila. Okay? So, based on my experiences, share ko lang din in a different way naman ito. Pero it's involved money. May nakausap ako sa isang dating site na kesyo nasa business trip daw siya in Asia. Tapos, itong business trip niya ay may mga days pa daw siya na naiiwan. So, sabi niya, why not to meet me in person kasi malapit lang din naman sa Philippines. So, kasi ako naman, nagbigay ako ng information, hiningi niya yung pangalan ko, contact number ko, yun lang naman, 2. So ito na, pinakitaan talaga ako mga sis ng ticket niya, Cebu Pacific. Oo, kasi Asia, nasa Asia lang siya. So pinakitaan niya ako ng ticket. Yung name niya, yung pangalan ng airline, yung ano bang tawag niyan, yung number. So yon. So ang ginawa ko, nagtanong ako dun sa pamangkin ko kung legit ba talaga yung guy na to. Ayan na. Chinek namin sa Cebu Pac na meron talaga siyang flight going to Philippines that time and that day. So, ako naman, antay lang ako. Syempre, 'di ba? Sabi naman niya sa akin, no need na daw sunduin ko siya sa airport, magkikita na lang kami sa city. So, pabor sa akin. At saka hindi naman ako excited, nag-aantay lang talaga ako. So, nung time na 'yon, dapat supposedly dating siya ng, for example, 10 AM. So, 9 AM pa lang guys, naka-receive na ako ng call. So, naka-receive ako ng call and then may nakausap ako. Feeling ko siya yon kasi English. At the same time, hindi ko masyadong slang, hindi ko magigets yung English niya. So, but then, ang naano ko lang is, sabi niya, I have someone here who wants to talk to you. Kasi nasa airport daw siya ng Manila, ganito, ganyan, na-hold daw siya. So, ito na, may nakausap na ako na girl from immigration daw ko, no. So, ayun na nga, babae. So, kausap ako, ganito, ganyan, ma'am, did you know this person, ganito, kasi ikaw daw yung bibisitahin niya, kasi ganito. Ang nangyari, guys, ang sinabi niya sa akin, kasi ma'am, may malaki kasi siyang pera na dala, and then this jewelry, luxury bag, cellphone, mga ganyan gadgets. Sabi ko, ha? Hindi ko naman alam na may mga ganyan pala siya. And itong guy na to, nakausap ko lang siya for a week. And hindi talaga yung tipong active at walang kami. Hindi kami, kausap ko lang siya. So sabi niya na syempre parang friend na rin, no? Kahit paano, nung sinabi niya na gusto niya akong ma-meet in person, so why not? Why not, diba? Kasi hindi naman din ako lalayo. Nandito lang din ako sa lugar namin. Kasi willing nga siyang pumunta. So yun, kausap ko yung girl, kasi ganito ganyan, tapos may babayaran daw si Afam. Sabi ko, hindi naman niya diniretso sa akin na ako yung magbayad ng kulang nung Afam. Ang sabi ko sa kanya, ma'am, bakit hindi na lang doon i-deduct sa pera na dala niya, kasi nga mataas yung dala niyang pera, which is not allowed kasi money laundering kumbaga ang mapupuntahan. So sabi ko, bakit sa akin? Bakit sa akin? Wala naman akong pera. And sinabi ko talaga dun sa girl na actually hindi kami niyan, friend lang kami, gusto lang makipagkita. So bakit hindi, 'di ba? Sabi ko sa kanya. Tapos nung pinipilit pa rin niya, nagalit na ngayon si girl from immigration. Nagalit na siya, sabi niya, ma'am, next time dapat alam mo yung rules, ganito, ganyan, kasi 'di ba? Napeperwisyo eh. Kami nga sinasabi. So sabi ko, ay ma'am, sorry ma'am, wala akong maibigay sa'yo. Gumunan ako. Tapos binanatan ko siya ng chat, ng message din. Sabi ko, akala mo siguro hindi ko alam na scammer ka. Yung way of saying mo na ganito, ganyan. And girl, sabi ko doon sa kausap ko no, nga immigration, girl, scammer kayo. Mga scammer kayo, hindi niyo ko maluluko. Kasi hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko ang nangyayari sa mga ganyan. May idea ako. Talagang sinubukan ko siya. Nagalit. So, di ba? And mostly, sorry to say no, pero yung sa mga scammer, sa mga scam, kadalasan talaga dyan, mga babae din yung nasa likod niyan. Sorry to say that, girls, pero yan talaga ang totoo dyan. Kasi magaling ang mga babae magpasikot-sikot, kasi babae din yung bibiktimahin nila. So, ganon. So anyway, let's proceed. Sign number 4, mga sis, is yung kausap nyo na Afam is nasa medical fields. Hindi ko naman nila lahat.
is nasa military, nasa missions. Kadalasan itong mga, yung naano ko lang ha, napapansin ko lang, and yung mga feedback din sa akin, mga friends ko na matagal din sa online dating site, mga yan sisi, na-encounter din nila yan. Na kesyo yung AFAM is military, surgeon, mga ganyan, tapos nasa ibang bansa kasi may mission, pinadala sa work, kesyo ganito. Kadalasan sila yung scammer kasi nga naman, gumagamit talaga sila mga sis, gumagamit sila ng mga position na talaga namang nakaka-attract sa mga girls. Ikaw ba naman, hindi ka ba naman magkaka-interest kung nasa medical field, kung military, 'di ba? But then again, bakit sila scammer? Kasi nga girls, pumapasok dito ang money. So paano? May nakausap, personal experience, may nakausap ako na AFAM sa isang dating site. Surgeon siya ha, surgeon. Again, from the sign number 1 na masyadong perfect yung kanilang profile picture, pang model ang atake. So, ang ginawa ko niyan, girls, ang ginawa ko, 'di ba sa Google Lens, may mong makapture yung picture na yon at lalabas doon kung sino-sino gumagamit ng pictures at maraming mga uploaded pictures doon. And then, I found this guy na marami siyang gamit na mga names iba-iba. So, hindi mo na alam kung sino ba talaga yun siya kasi maraming pictures na lumalabas. Even sa IG, yung mga personal account, chinek ko talaga. Na, girls, dapat talaga magiging ano tayo dito, FBI. Maging vigilante tayo, girls, no? Hindi huwag basta-basta maniniwala talaga. So, ito siya, medical surgeon, na nasa isang mission. So, ang nangyari, kadalasan girls, yung mga scammer, kukuhanin yung loob natin ng mga girls. Kukuhanin yung loob natin at kapag napalagayan na ng loob, dyan na yan sila pumapasok sa mga usaping pera. So, ito na nga yung nangyari sa surgeon na yan. Sabi niya, kailangan doon niya mag-send ng money sa mother niya. But then because nasa mission siya, hindi niya magawa yon kasi bawal daw ang lumabas, kasi ganito, ganyan. So, sabi niya sa akin, kung meron ba daw akong extra money, ito ha, kung meron ba daw akong extra money at pwede ba daw pahiram at babayaran daw niya times 10, times how many times, ganyan. So sabi ko, ha? I mean, seryoso? Manghihiram ka sa akin ng pera? Wala nga akong pera eh. Saan ko naman kukunin yan? Wala akong trabaho. So sabi ko, ano ba tong AFAM na to? Sasabi ko ng ganun. So, habang kausap ko siya, sinasabi ko na, wala naman akong, sorry, but wala akong ganyan na amount. Doon na siya nag-start na medyo galit na siya. Sabi ko, bakit ka magagalit? Sabi ko, bakit to magagalit? Diba? Bakit magagalit? Ikaw na ngayon nanghihiram tapos magagalit ka kasi wala kang makukuha sa akin. So girls, be careful on that, girls ha. Kasi talagang ginagawa lahat ng mga scammers para ma-scam ka nila at hindi yan sila nag-aano kung sino lang yung i-scam nila. Makikita nyo rin yan, mapapansin nyo sa mga ibang social media, sa ibang messaging app, maraming nagme-message sa inyo, diba? Kung napapansin nyo yan, kung na-experience nyo yan, kasi ako na-experience ko yan lahat. Email, sa mga WhatsApp, sa mga ganyan, marami ang hahaba ng mga messages nila and nagpapaliwanag sila sa mga sarili nila. Wag po tayong magpadala, girls, kahit gaano pa yan sila kagwapo, wag po tayong magpadala dyan sa kanila kasi mga scammer po yan sila. Imagine niyo naman, foreigners, they know our country, they know that, you know, Philippines is a third world country kung tawagin, 'di ba? So, bakit sa atin sila nanghihiram ng pera? Bakit ganyan ang ginagawa nila sa atin? 'Di ba? So girls, dapat alam natin 'yan ha. Kasi kung seryoso ang isang foreigner, kung hindi talaga siya scammer, hindi yan siya manghihingi o manghihiram ng pera sa'yo dahil alam nila ang Pilipinas at alam nila ang buhay ng mga tao sa Pilipinas. So how to help other girls? Kung ikaw ay nanonood sa video na to, girls, please tell your friends, tell your kakilala, baka naman kasi na-experience nila yung mga ganitong way at para naman matulungan natin sila. So, wag po tayo magpa-scam. Hindi talaga basta-basta ang searching sa AFAM. So, talagang dapat mahaba ang pasensya, pagtiyagaan. Alam mo yon, like, kilalalin talagang maigi yung mga nakausap nyo. So, sana may natutunan kayo for this video, guys. And I hope you like this video.
Don't forget to share, like, and subscribe to our channel at para ma-notify ka sa mga bagong videos na gagawin namin. That's all for today guys and hope to see you in our next video. Gracias! Bye!